napapansin kong napaparami ang bali-balita na maraming nabibiktima sa pagbili ng raw lots. And I found it ripe naman para i-share sa inyo kung bakit nga ba bawal ibenta ang raw lots. Hi everyone! Magandang araw! My name is Attorney Jane, and for today, pag-uusapan natin kung bakit nga ba bawal ibenta ang raw lots. Bakit nga ba bawal ibenta ang mga raw lots o yung mga subdivision lots na wala pang kalsada, kuryente, at iba pang basic infrastructure? At ano nga ba ang mga maaaring parusa kapag ito ay nilabag? So ano nga ba ang legal basis ng pagbabawal ng pagbebenta ng raw lots? Ito ay ang Presidential Decree No. 957 or PD 957. Ito ay mas kilala bilang Subdivision and Condominium Buyers Protective Decree. Layunin ng batas na ito na protektahan ang mga bumibili ng lupa laban sa mga mapanlinlang na developers at siguraduhing maayos at livable ang mga binibiling lote. Ayon sa PD 957, bawal magbenta ng subdivision lot kung walang license to sell mula sa DHSUD or Department of Human Settlements and Urban Development. Dati itong kilala bilang HLURB. Hindi ito basta-bastang permit lang ha, dapat may license to sell. Ito ay mahalaga upang maprotektahan ng mga mamimili. So bakit nga ba bawal magbenta ng raw lots? Raw lots ang tawag sa mga lupang binibenta kahit wala pa itong basic infrastructure tulad ng kalsada, ilaw, tubig, drainage at iba pa. Ayon sa batas, bawal yun. Bakit bawal? Una, para maprotektahan ng mga mamimili. Imagine, bibili ka ng lupa pero walang daan, walang ilaw, walang tubig. Paano ka titira? Pangalawa naman ay dahil sa urban planning. Kung magbebenta kasi ng raw lots kahit saan, maaari magkaroon ng mga informal settlers na hindi sumusunod sa mga zoning at environmental laws. At pangatlo, upang maiwasan ang mga real estate scams. Katulad na lang ng double selling o pagbebenta ng mga untitled lands. So ano nga ba ang parusa para sa mga tao o mga developers na nagbebenta ng mga raw lots? Kapag walang license to sell, may kaukulang parusa yan. Maaaring sila ay patawan ng administrative fine o criminal penalty. Kapag naman ang developer ay nagbenta ng raw lot at ito ay nabili, maaaring itigil ng buyer ang pagbabayad o ipa-refund ang bayad. O kaya naman ay obligahin ang developer na tapusin ang project. O kung may panlilin lang naman o panloloko, maaaring mag-impose ng criminal liability. O kaya naman ay mangingialam na ang gobyerno. The government may take over the project. So maaaring itanong ninyo, paano nga ba magbenta ng lupa ng legal? For developers po, siguraduhing mag-secure ng development permit mula sa respective local government unit ninyo at i-register ang project sa DHSUD. Kumuha ng license to sell bago magbenta o mag-market ng lote. At siguraduhin ang lote ay may basic infrastructure tulad ng sinabi ko kanina na kalsada, kuryente, tubig, drainage at iba pa. So ngayon, bibigyan ko kayo ng mga practical tips bago bumili ng lote. Para sa mga bumibili, huwag basta-bastang magtiwala. Tiyaking may license to sell ang developer at may basic utilities ang lupa bago bumili. Para naman sa mga developer o nagbebenta, sundin ang batas. Ang pagsunod sa PD 957 ay hindi lamang legal requirement. Ito rin ay proteksyon sa iyong negosyo. Ngunit paalala lamang, kung ang lupa ay para sa agricultural use at hindi residential, ibang batas naman ang umiiral, tulad na lamang ng Comprehensive Agrarian Reform Law at mga zoning ordinance ng LGU. Reminders lamang, nagsishare lang po ako ng kaalaman tungkol sa raw lots dahil napapansin kong napaparami ang bali-balita na maraming nabibiktima sa pagbili ng raw lots. And I found it ripe naman para i-share sa inyo kung bakit nga ba bawal ibenta ang raw lots. At ano nga ba ang kailangang gawin bago bumili ng raw lots? And on the development side naman, ano nga ba ang kailangang gawin bago magbenta o mag-market ng raw lots? So ayun po, no? The legal basis is PD 957 and the regulatory body is DHSUD. So hanggang dito na lamang po. Until next time, bye!